Proyekto Helmo. Bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging isang sundalo o maging isang pulis. Dahil nais kong maglingkod sa ating bayan, pero dahil sa kakapusan ng pera at salat sa buhay, ay pagiging isang guro na lamang ang kinuha kong kurso nun. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang David. Hindi ko tunay na pangalan. Isang magsasaka sa probinsya ng Mindoro ang aking ama. At para makatulong sa gastusin sa aking pag-aaral, ay naging isang working student ako. Pumapasok ako sa umaga sa aking eskwelahan at pagsapit ng hapon ay nagtatrabaho ako sa isang grocery store. Kahit tirap sa buhay ay pinipilit ko na lumalaban para sa aking mga pangarap sa buhay. Nais ko kasi mabigyan ng sariling bahay at lupa ang aking ama, na siyang aking lakas at inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa. 13 anyos pa lamang ay wala na ang aking ina dahil namatay ito sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Alice. At kahit na walang ina na nagbabantay sa akin ay naging mabuting anak naman ako sa aking ama. At maging ang kuya sa aking bunsong kapatid. Lahat ay kaya kong gawin para lamang sa aking ama at kapatid. Kung kaya't kahit na tila ba mahirap, ay nakipagsapalaran ako para tuparin ang aking mga pangarap sa buhay kahit na malayo ako sa mga mahal ko sa buhay nun. David, tanghali na, papasok ka ba? Sasabay ka ba sa akin? Nag-overtime ka na naman ba dun sa pinapasukan mo? Tanong sa akin ni Kaloy. Si Kaloy ay ang kasama ko sa dormitoryo. At dahil nga palagi kaming nagkakasama sa silid, ay naging malapit na din kami sa isa't isa na para bang magkadugo na. Nang dahil din kay Kaloy ay hindi ako nakaramdam ng pagiging mag-isa sa buhay. Matured kasi kung mag-isip ang kaibigan ko na yun at direkta kong magsalita. Kung kaya't tila ba naging nakakatandang kapatid ko na ito. Pupungas-pungas akong napaupo dahil sa pag-alog sa akin ni Kaloy. Oo naman. Papasok ako. Sabay na tayo. Mabilis naman akong kumilos eh. Diyan ka lang at maliligo na rin ako at saka... Tama. Nag-overtime ako kagabi. Sayang naman kasi yung dagdag na sahod. Pangbayad ko na rin yun dito sa dormitoryo. Sumagot naman si Kaloy sa sinambit ko na yon. Mag-almusal ka nga muna. Bago ka maligo baka mamaya lamigin ka niyan. Tsaka huwag kang madalas magpuyat. Dagdag nga sa sahod mo pero kulang pa yan kapag nagkasakit ka naman. Tumango naman ako bilang tugon sa sinabi ng kaibigan ko. Matapos na mag-usap ay dumiretso na ako sa sala at kumain ng agahan. Samantalang si Kaloy naman ay naghintay na lamang sa labas ng aming dormitoryo. Mabilis ko lamang na tinapos ang aking pagkain ng agahan at kaagad na naglinis ng aking katawan at nagbihis ng pang-eskwela na damit. Matapos na mag-ayos ng sarili, lumabas na ako at laking taka ko nang sinalubong ako ng aking kaklasing si Cleo. Oh Cleo, napadaan ka ata dito sa dormitoryo. Tsaka nasaan si Kaloy? Sabi niya sa akin, hinihintay niya ako dito sa labas ng dormitoryo eh. Bakit ikaw lang yung narito? Biglang tanong ko sa kanya. Halata sa mga mata nito ang pagtataka. Umalis na si Kaloy. Kasi may dadaanan pa daw siya, sabi niya din sa akin eh. Tayo na lamang daw magsabay. Sagot ni Cleo. Tumango na lamang ako sa sagot nito bilang tugon. Matapos ang pag-uusap na yun ay sabay nga kami na nagtungo sa paaralan. At doon naman ay nakasalubong namin si Kaloy na may kasama na hindi namin kakilala. Sino siya? Bago lamang ba siya dito sa paaralan natin? Ngayon ko lang kasi siya nakita eh. Tanong ni Cleo sa kasama ni Kaloy noon. Sumagot naman sa tanong ni Cleo si Kaloy. Oo, baguhan lamang siya dito sa ating paaralan. Kaya nga hindi na kita nahintay kanina kasi nagpasama siya sa akin sa principal's office. Alam mo na, kailangan ko siyang tulungan kasi humingi ng tulong. Alam nga naman na hindi ko pansinin, di ba? Kawawa naman. Tumango naman ako noon. Oo nga naman, ayos lang yun. Ano? Nakita niyo na ba kung saan siyang room tsaka alam niyo na ba kung saan siyang floor?
Anong section niya? Saan siya banda at saka sino yung professor niya? Sunod-sunod na tanong ko sa kanila. Napakurap naman ang kasama ni Kaloy sa lahat ng mga tinanong ko. Ngumiti naman si Kaloy at napailing pa sa kadagturan. Ay nako, ikaw talaga David. Lahat talaga sa iyo ay tatanungin mo. Hindi nga namin mahanap kung saan ba siyang room oh. O di kaya kung sino yung professor niya. Sagot nito. Napakamot pa ito ng ulo. Sa katunayan niyan, wala ang pangalan niya dito sa list of enrollees eh. Nahihirapan na nga kami. Hindi naman siya late enrollee pero bakit ganon? Wala yung pangalan niya dito sa listahan. Napakamot na naman si Kaloy sa ulo niya. Napaisip naman kami ni Cleo sa tinuran ng kaibigan namin na yon. Bakit? Ano bang pangalan niya tsaka apelyido? Baka naman kasi. Hindi na naituloy pa ni Cleo ang kanyang sasabihin nang biglang magsalita ang binatang kasama ng kaibigan naming si Kaloy. Ako si Leo Salcedo. Transfer lamang ako dito sa school niyo. Kaya siguro wala sa listahan yung pangalan ko. Baka nakaligtaan lamang. May mga ganun namang pangyayari, di ba? Wika nito. Inilahad pa nito ang kanyang kamay. Leo. Leo palang pangalan mo. Ikinagagalak ka namin makilala, Leo. Siguro nga, ganun nga pero ano bang sabi ng principal nung pumunta kayo sa office niya? Litaan niya ni Cleo at nagtanong pa ito. Sabi niya, tingnan daw namin sa mga listahan. Kung wala, ibig sabihin hindi daw na-enroll dito si Leo. Baka sa ibang eskwelahan daw siya na-enroll. Sabi naman itong si Leo, hindi daw siya nagkamali dito sa address na ito. Ito daw yung address na ibinigay sa kanya ng daddy niya. Paliwanag naman ni Kaloy. Muli ko namang naalala ang nangyari sa akin noong unang taon ng pagpasok ko sa eskwelahan. Alam ko na kung bakit wala ka sa listahan. Halika, sumama kayo sa akin. Sambit ko. At kahit na nag-aalinlangan ay sumama naman ang mga kaibigan ko sa akin noon. Nagtungo kami sa principal's office at doon ay muling nagtanong at sinambit ni Leo ang kanyang apelyido. Doon nga ay nahanap namin na magiging silid-aralan ni Leo at kamag-aral pa namin ito. Maraming salamat sa iyo, David. Kung wala ka siguro, hindi ko mahanap kung saang room ako at sinong magiging professor ko. Bilang pasasalamat, ililibre kita ng tanghalian. Wika ni Leo nun. Nagad namang sinigonda ni Cleo. Paano naman kami? Tumawa pa ito. Binatukan naman ito ni Kaloy sabay sambit. Ikaw talaga, mukha kang libre. Sige na, libre ko na kayo. Salamat naman at kahit na bago lamang ako dito sa eskwelahan nyo. Nagkaroon agad ako ng kaibigan. Nakakatuwa at nakakataba ng puso. Matamis ng umiti sa amin yon. Wala yon. Ganon din ako nung unang nagtanong lang ako dito kay Kaloy. Tapos tinulungan niya ako pero gaya nga nang sa iyo, wala din ako sa listahan. Di hinanap ko yung mga requirements na pinasa ko gaya nung ginawa natin kanina. Wika ako naman. Matapos na mag-usap ay nagtungo na kami sa aming silid-aralan at nakinig sa leksyon ng aming mga professor. Naging mabilis lamang ang leksyon ng mga ito, lalo pa tamang review lamang sila sa darating na pagsusulit. Matapos ang aming pasok ay dumiretso kami sa isang karinderya at doon ay tiningnan namin ang mga ulam na naluto ng mga oras na yon. Masarap yung pagkain dito. Bukod sa mura, sulit pa. Turan ni Cleo kay Leo nun. Tumango naman ito. Sigurado ka ba na ililibre mo kami? Baka kasi mamaya, alam mo na. Hindi naman kami namimilit, Leo. Pare-pareho naman tayo dito na gusto magkatipid pero kung sakto lamang yung pera mo, wag mo na kaming ilibre. Litaan niyang sambit ko nun. Libre ko na kayo. Sigurado ba kayo na dito tayo kakain? Gusto ko sana sa mga restaurant na ganun eh. Alam niyo na, bago lang ako dito sa syudad. Gusto ko makatikim ng mga kakaibang pagkain. Sagot ni Leo at nagkatinginan na lang kami. Kakaibang bagay? Bakit saan ka ba galing na probinsya? Tanong ni Cleo. Ang ibig kong sabihin,
Mga pagkain na bago sa panlasa ko. Sanay na kasi ako sa mga pagkain sa karinderya. Kumbaga gusto ko kumain ng bago. Katulad ng Jollibee, mga ganon. Wika ni Leo. Napakamot naman kami sa aming mga ulo. Sigurado ka? Tanong naman ni Kaloy. Malalim na napabuntong hininga naman si Leo at inilabas ang kanyang wallet saka pinakita sa amin. Astig! Sana lahat may ganyang kadaming pera. Wika ni Cleo. Maging ako ay hindi makapaniwala sa aking mga nakita nun. Punong-puno ang wallet ni Leo ng pera. Parang malula sa dami nun. Tila ba yayamanin si Leo dahil sa pera nito na sobrang kapal. Itago mo na yan. Baka mamaya ma-hold up ka o di kaya mahablot sa'yo yan. Saway ko kay Leo at ngumiti naman ito sa akin. Saka ito nagturan. Ano? Kakain ba tayo? Kailangan ko pa makahanap ng bahay na matutuluyan eh. Wika niya nun. Nagkatinginan na lamang kaming magkakaibigan. Teka, ako may alam akong kainan. Kaso mahal dun ah. Baka naman maubos yung budget mo, Leo, nang dahil lang sa amin. Wika ni Cleo nun. Oo nga. Ayaw niyo ba? Tara, nagugutom na din ako eh. Mula kanina, hindi pa ako kumakain. Wika ni Leo. At doon ay umalis na kami sa karinderya at nagtungo sa isang sikat na kainan. Nawindang kami sa presyo ng mga pagkain sa kainan na aming pinuntahan nun. May ginto ba yung mga pagkain nila dito? Gulantang na wika ni Kaloy. Tinakpan naman ni Leo ang bibig nito. Leo, sa iba na lang tayo kumain eh. Ang mahal dito, ginto yung presyo. Sige na, orderin niyo ang lahat ng gusto niyo. Akong bahala. Huwag kayong mag-alala. Minsan lang naman to eh. Sigurado ka ba? Baka naman magalit mga magulang mo niyan ha. Tsaka pwede naman sa iba tayo kumain. Hindi mo naman kailangan gumastos na malaki. Mahirap kaya nakitain yung pera. Hindi yan. Akong bahala. Isa pa, buhat nung tinulungan niyo ako. Kahit hindi tayo magkakakilala ay malaking bagay na yun sa akin. Ito lang yung pambawi ko sa inyo. Kaya sige na, huwag na kayong mag-alinlangan at mahiya. At doon nga, ay nag-order na kami ng mga pagkain nun. Matapos na mag-order at dumating ang pagkain, kumain kami na marami. Tuwang-tuwa kami dahil yun ang unang beses na nakakain kami sa ganong kainan. At napakasarap pa ng mga pagkain nun. Matapos na kumain ay napahawak na lamang kami sa aming mga tiyan. Grabe! Sarap! Nakakabusog! Sulit yung bayad ah! Wika ni Cleo at hinimas-simas pang kanyang tiyan. Sulit naman pala yung presyo eh. Kaya pala ganun kamahal. Masarap. Hindi tinipid sa Ricados no? Ano, tara na. Kailangan ko na kasi maghanap na matutuluyan eh. Baka mamaya abutin ako ng gabi. Tumango naman kami nun. Kaagad na nagbayad si Leo at kaagad kaming umalis sa kainan na yon. Samahan ka na namin na maghanap ng matutuluyan. Wika ko at nagturang naman si Kaloy. Sa katabi ng dormitoryo namin. May bakante doon. Baka gusto mo. Wika ni Kaloy at namangha naman si Leo. Talaga? O nga no. Bakante nga pala yung katabi nating kwarto. Gusto mo ba doon, Leo? Nang sa ganun, magkakatabi lamang tayo. Itong si Cleo yung malayo-layo sa atin dahil nakatira to sa kanyang pinsan eh. Sambit ko at tumango naman sa amin si Leo. Sige, tara. Puntaan natin. Malay nyo, di ba, magustuhan ko. Tsaka para hindi sayang sa oras at para magkakasama tayo. Tsaka alam nyo na, para may kasabay akong pumasok. Hirap kasi pag mag-isa at walang kakilala eh. Mukha naman maganda dun kasi doon nga kayo nakatira, di ba? Tumango naman kami sa tinura nito. Oo naman, maganda dun. Tapos madami din tayong magkakapitbahay. Ang daya. Kayo magkakasama tapos ako hindi. Lipat na din kaya ako, no? Pabirong wika ni Cleo at nagtawanan na lamang kami nun. Sus, buti ka pa nga wala kang binabayaran eh. Hindi kagaya namin napakaraming binabayad buwan-buwan. Eh kung meron akong pinsan gaya mo nako,
Mas gusto ko pa yun kaysa magbayad, no? Wika ko. Bakit, David? Wala ka bang kamag-anak dito? Base kasi sa salita, mukhang solo mo lahat ng bayarin mo eh. Halata sa mata nito ang pagtataka. Oo eh, wala akong kamag-anak dito. Nasa probinsya sila Itang. Ganun ba? Bakit naman wala? Kahit na isa? As in wala? Pag-uusisa pa nito. Alam mo kasi Leo, may mga bagay na hindi dapat tanungin at hindi dapat pag-usapan. Alam mo na mga pribadong bagay at pangyari sa buhay. Lalo na't kakakilala lamang natin. Pasensya na, pinagsasabihan lang kita. Gusto ko kasi maging totoo sa mga taong nakakasalamuha ko. Wika naman ni Kaloy at tumango si Leo. Pasensya ka na David. Tara na, punta na tayo dun sa dormitoryo na tinutuluyan nyo. Para makita ko na din. At masuri kung magugustuhan ko ba at saka para makausap ko din yung may-ari. Nagtungo na kami noon pagkatapos sabihin ni Leo. Sige. Dito na ako ha. Kita-kits na lang bukas. Wika sa amin ni Cleo nan. Naglakad na kami papunta sa dormitoryo samantalang si Cleo naman ay nagpaalam na sa amin. Dahil meron pa itong mga gagawin na siyang inunawa naman namin lalo na at malayo din naman ang tinutuluyan nito. Dahil malapit lamang ang dormitoryo namin sa kainan na aming kinainan, ay mabilis lamang na nakarating kami doon. At sakto namang naroroon din ang may-ari ng dormitoryo. Kung kaya't hindi na kami sa landlady nagtanong, kundi sa mismong may-ari na. Kuya Den, siya po si Leo. Kaklase at kaibigan po namin. Naghahanap po siya ng matutuluyan. Kung maaari sana, nais naming makita yung kabilang kwarto. Yung katabi po ng silid namin, yung walang nakatuloy. Naghahanap kasi ng matutuluyan tong kaibigan namin eh. Wika naman ni Kaloy. Tumango naman si Kuya Den. Maayos ka ba magbayad? Ito mga silid dito sa dormitoryo ay magaganda. Hindi ka na dito lugi sa presyo. Kung maayos ka magbayad ay pasok ka kaagad. Pero kung hindi tayo magkakatugma sa bayaran, pasensya na. Kasi itong sila David magaling magbayad ang mga batang ito eh. Kahit na working student ang mga ito, nakakabayad sila sa tamang due date. Ikaw ba makakabayad ka? Ayoko kasi ng paulit-ulit na maningil. Gusto ko may kusa. Wika ni Kuya Den. Nako Kuya Den, panigurado magkakasundo kayo nitong kaibigan namin. Itong si Leo maaasahan. Kanina nga lang nilibre kami niyan sa mamahaling kainan eh. Malapit dito sa dormitoryo. Abay, gumastos ba naman ng malaki sa isang kainan lang? Kaya sigurado ako, makakabayad yan. Wika ni Kaloy at namangha naman ang may-ari ng dormitoryo. Napangiti ito at doon ay nagturan. Abay, mabuti yan. O siya, tara na sa taas nang sa ganun ay matingnan niya ng silid na bakante. Wika nito. At doon ngayon umakyat na mga ito. Binuksan ng lalaki ang bakanting kwarto at doon ay nagustuhan naman ito ni Leo. Kung kaya't nagbigay agad ito ng paunang upa ng panghanggang 3 buwan. Sa kinwento ng aking kaibigan. Doon nga inilibot namin ang dormitoryo at nagkasundo naman sila Leo at Kuya Den. Ito po Kuya Den. Bale, pang 3 buwan na po yan ah. Na rin po yung 1 month pay, 1 month deposit. Tapos yung bayad sa 3 buwang bayad sa tubig at ilaw. Wika ni Leo. Sabay abot ng pera at natuwa naman ang may-ari ng dormitoryo. Nako, mayaman na tayo itong batang ito. Ano bang trabaho mo? Siguro mansyon yung bahay niyo. Taga saan ka ba? Businessman siguro yung mga magulang mo o di kaya may kaya kayo ano? Manghang wika ni Kuya Den at hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili na mag-usisa patungkol sa buhay ng kaibigan naming si Leo. Napansin ko naman na tila tahimik ang kaibigan namin kung kaya't ako na ang sumagot sa mga katunungan ni Kuya. Kuya Den, alam niyo na po na may mga parte ng buhay na hindi dapat ibinabahagi sa iba. Di naman po kayo close itong kaibigan namin para magbahagi sa inyo eh.
Pabiro ko naman. Ha, o siya sige. Nauunawaan ko naman. Kayo na yung bahala dyan ha. Huwag niyong pababayaan itong dormitoryo ko. Alam niyo na. Lalo na kayo David at Kaloy. Alam niyo naman na kahit lalaki ako ay malinis ako sa bahay. At mabunganga. Pakisabi na rin kay Leo yung mga rules and regulation dito natin sa dormitoryo. Maging yung mga ayaw ko nang sa ganun ay hindi na siya magugulat pa. Kung sakali magsermon ako't magbunganga ha. Wika ni Kuya Denon. Tumango naman kami magkakaibigan. Matapos na makuha ang bayad ay umalis na rin si Kuya Den. Tinulungan naman namin ni Kaloy si Leo na ayusin ang kanyang silid doon. Nga pala Leo, si Kuya Den, ganun lang talaga yon. Marami siya ditong pinagbabawal sa dormitoryo. Bawal mag-inuman, dahil ayaw ni Kuya Den ng gulo at kalat. Bawal ang manigarilyo. Alam mo na, mga estudyante kasi halos lahat ng nangungupahan dito sa dormitoryo. Maingat lang si Kuya Den. Minsan na kasing may nagkagulo dito kaya ganun na lang siya kahigpit pero huwag ka mag-alala. Mabait naman yun. Diretso lang kung magsalita at minsan nakakasakit talaga. Pero napapakiusapan naman. Basta ganun lang talaga siya. Alam mo na sadyang mahigpit lang talaga kasi ayaw niya na madawit siya sa anumang kaguluhan. Wika ko. At tumango naman si Leo sa aking mga sinabi nun. Kahit sino naman siguro, maghihigpit diba? Lalo na't mga estudyante nga mga nakatira dito. Gaya nga ng sinabi mo, kung may mag-iinuman, may nagsisigarilyo at nagkakagulo ay malamang sa malamang, madadawit nga ang pangalan ng may-ari ng paupahan. Kaya okay lang. Hindi naman ako naninigarilyo. Hindi rin ako nagiinom. Wala akong bisyo. Kumain lang at gumastos. Wika ni Leo. Matapos noon ay nagsimula na kaming mag-ayos ng mga gamit ni Leo. Dahil purong puti at luma ng pintura ng silid. Napagpasya ni Leo na bumili ng mga pintura at palitan ng ayos ng kanyang silid noon. Matapos na bumili ay nagtungo na muli kami sa dormitoryo at tinulungan namin na mag-ayos si Leo ng kanyang silid. At makalipas ng ilang oras, natapos din kami sa pag-aayos. Ay nako, nakakapagod talaga maglinis pero sulit no, natapos na din. Bakit? Bakit ganito yung ayos ng kwarto mo? Nagtatakang tanong namin ni Kaloy kay Leo at nagpaliwanag naman ito. Pasensya na kayo ah. Ganito kasi ako eh. Nakasanayan ko na. Ganito rin kasi sila mama. Alam niyo na kung ano yung nakalakihan. Yun na talaga yung makakasanayan. Sa bahay kasi puro itim din yung disenyo eh. May mga ulo pa nga ng hayop doon. Tsaka mga fetus sa garapon. Pagpapaliwanag ni Leo sa amin. Nagkatinginan na lamang kami ni Kaloy. Fetus? Kunot noong tanong ni Kaloy. Napakamot naman sa kanyang ulo si Leo. Oo eh. Ganun kasi sa ibang bansa. Sa bagay, kahit sino naman di ba? O siya, dito na muna kami ha. Magkasama nga pala kami nito ni David sa isang silid. Alam mo na para tipid. Wika naman ni Kaloy at tumango lamang si Leo. Sige. Ito nga pala, bigay ko sa inyo bilang pasasalamat ko sa pagtulong niyo sa akin dito sa pag-ayos sa silid ko. Wika nito. Kaagad na tinanggihan na namin ni Kaloy ang inabot ni Leo. Naku, wag na. Tinulungan ka na namin kasi kaibigan ka namin. Wag mo na kaming bayaran tsaka sulit na nga yung ginastos mo kanina sa kainan eh. Wika ni Kaloy. Ibinalik ang pera dito sa kaibigan namin. Naku, sige na. Tanggapin niyo na. Malit na bagay lang naman yan. Pambili niyo ng pagkain tsaka merienda. Alam kong nagutom din naman kayo. Tsaka alam ko na may mas mahalagang bagay pa kayong dapat gawin pero mas pinili niyo na tulungan ako. Ibinigay nito ang pera sa aming dalawa nun. Salamat sa pera. Ayaw sana naming tanggapin ito pero dahil mapilit ka, sige. Maraming salamat ah. Kung may kailangan ka, kumatok ka lamang sa amin sa kabilang silid. Palagi naman kaming gising pag mga ganitong oras eh. Wika noon ni Kaloy. Sige, mamaya na lang. Kita na lang tayo mamaya sa baba. Matapos na umalis sa silid ng bagong kaibigan, tahimik kaming nag-usap dalawa.
Ang dami niyang pera sa wallet, no? Saan kayo yun galing? Siguro sa daddy niya. Siguro napakayaman ng pamilya nila Leo. Sana ganun din kami. Wika naman ito ni Kaloy at natawa ko. Ay nako, masarap pa rin yung simple at tahimik na buhay. Hanggat maaari sana, ayoko nga sanang lumuwas dito sa syudad pero dahil nga kailangan ay nakipagsapalaran na lamang ako. Kahit napakahirap para sa akin na malayo kay Itay at sa kapatid ko. Pero dahil gusto kong matupad yung pangarap ko, edi sige, pumunta ako dito. Sagot ko naman nun. Nagkwento pa sa akin si Kaloy patungkol sa kanyang karanasan. Sinabi mo pa, pero ang sakit kasi ng mga nangyari sa akin buhay. Wika ni Kaloy at nalungkot ito. Nakakaawa naman yung kalagayan mo. Mabuti na lang at meron kang tiyo na kumukup sa'yo, no? Pero alam mo, parehas tayo. Bata pa lamang ako ay wala na yung nanay ko pero nandyan naman si Itay. Para sa aming magkapatid na si Nico. Pinalaki niya kami na may takot sa Diyos at palaging nagtutulungan. Kaya nga siguro pala kaibigan ako. Kahit hindi ko pa ganung kilala ang isang tao ay mabilis kumaan ang loob ko. Wika ko naman nun. Matapos na mag-usap, ay napagpasyaan naming dalawa na bumili ng aming lulutuin para sa gabihan at naisipan namin na daanan si Leo sa silid nito. Leo, sasabay ka ba sa amin sa pagbili sa palengke? Bibili kasi kami ng pagkain para sa gabihan. Baka gusto mo nang sumabay na lamang sa amin nang sa ganon, ay may kasama ka at saka makalibot ka na din. Wika ni Kaloy. Pero hindi sumagot ang kaibigan namin sa loob ng kanyang silid nun. Nagkatinginan pa kaming dalawa at ilang sandali pa ay bumukas na ang silid. Pasensya na kayo at nakaidlip ako ah. Saan ba kayo pupunta? Teka, bakit pawis na pawis ka? Wala ka ba diyang electric fan sa loob ng silid mo? O kahit pamaypay man lang? Kunot noong tanong ko sa kaibigan naming si Leo. Napakamot naman ito ng ulo. Meron. Kaso sa kalikutan ko kanina. Nasipa ko tapos nabunot. Pinapasok kami nito sa loob ng kanyang silid. Hindi pa din talaga ako sanay na ganito yung ayos ng silid. Sa kwarto kasi namin itong si David maaliwalas at maliwanag. Wika ni Kaloy na napatingin pa ito sa aming paligid. Kakaiba ang mga palamuti na nakasabit sa silid ni Leo. Hindi kaaya-ayang tingnan. Tila ba nakikipagtitigan ang mga ito sa amin pero dahil nga sa kaibigan namin si Leo ay hindi namin husgahan ang pagkatao niya. Sa makatuwid ay tinanggap pa namin kung ano ang hilig nito. Maraming salamat ha. Kasi hindi niyo ako hinusgahan tsaka tinanggap niyo kung ano yung nakasanayin ko. Pasensya na kayo kung medyo nakakatakot at weirdo itong ayos ng silid. Ganito talaga kasi ako. Alam niyo na. Ngumiti naman kami ni Kaloy nun. Tanggapin namin kung ano ka. Tsaka ang mahalaga, isang mabuting tao ka. Tsaka wala namang masama kung ganito yung nais mo eh. Tanggap ka namin kahit nakakaiba yung trip mo. Ang magkakaibigan, tanggap kung anong meron sa isa. Nakakatuwa naman kayo. Talaga ba? Tanggap niyo kung ano ako. Ngayon lang ako magkakaroon ng kaibigan na tulad niyo. Tanggap kung ano ako. Nakangiting wika ni Leo. Napakamot naman kaming dalawa ni Kaloy sa ulo. Bakit? May sekreto ka ba na dapat naming malaman? Napaisip tuloy ako sa sinabi mo. Kunot noong tanong ni Kaloy. At bigla namang natahimik si Leo. At namuo pa bigla ang pawis nito sa noo. Anong sikreto? Naku, wala. Wala ako nun oh. Tsaka yung tinutukoy ko itong pagiging creepy at weirdo ko. Nagpapasalamat ako kasi tanggap niyo ako. Sige na, tara na. Bili na tayo ng makakain sa labas. Naging maayos naman ang pagkakaibigan namin. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging malapit kami sa isa't isa. Pero simula nang dumating si Leo sa dormitoryo noon, dun na din nagsimula ang kilabot.
Pasado 11:00 na ng gabi ng mga oras na yon, nang makarinig ako ng iyak ng tila basanggol. Dahil sa takot ay hindi ko na lamang yun pinansin. Nagtalukbong na lamang ako ng aking kumot. Kinabukasan ay nagtanong ako sa kaibigan ko na si Kaloy. May narinig ka ba kagabi na umiiyak? Kunot noong tanong ko sa kaibigan. Natahimik naman ito at tila ba namutla siya sa tanong ko sa kanya. Oo, ano kasi ako yun, David. Ako yung narinig mo na umiiyak. Wika ni Kaloy. At tila ba nakahinga naman ako ng maluwag. Talaga? Bakit ka naman umiiyak? Pag-uusisa ko pa. Hindi naman kaagad nakasagot si Kaloy at natulala pa ito ng ilang segundo. David, may nakita kasi akong taong nakatayo malapit sa kama mo. Nakatingin sa iyo ng seryoso, pre. Hindi ko na namalayan kung paano siya nakapasok sa kwarto natin pero matangkad siya tapos basta kinilabutan ako. Tila natahimik naman ako at natuod sa aking kinatatayuan. Anong sabi mo? May nakita ka na taong nakatayo malapit sa akin? Nakita mo yung mukha? Tsaka nakalak naman yung pintuan natin dito sa kwarto, di ba? Paano siya nakapasok? Baka naman namalikmata ka lang o di kaya panaginip mo lang yon. Takang tanong ko. Yun nga rin yung pinagtataka ko eh. Nakalak naman yung pintuan pero bakit siya nakapasok? Kinilabutan talaga ako. Hindi ko naman nakita kung sino yun pero parang pamilyar eh. Hindi ko lang talaga maipaliwanag kasi nga madilim dito sa kwarto, di ba? Kapwa natahimik kaming magkaibigan at napaisip matapos ang pangyaring yon. Nagtungo kami sa silid ni Leo at ikinuwento namin ang nangyari kagabi lang. Talaga? Seryoso ka? Baka naman namamalikmata ka lang. Wika ni Leo. Napansin ko naman kaagad na tila ba kakaiba ang kinikilos ng kaibigan naming si Leo. At naalala ko na buhat nang makilala namin ito, ay hindi man lamang tumingin sa aming mga mata ang kaibigan namin na yon. Pero dahil ayaw ko na mag-isip na masama sa kaibigan namin, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang aking mga napupuna. Samantalang si Kaloy naman ay sumagot sa sinambit ng kaibigan namin. Hindi. Nakita ko talaga siya, nakatayo siya. Nakatingin kay David. Seryoso nakatingin eh. Alam mo, kasing tangkad mo siya, Leo. Wika ni Kaloy at natigilan naman si Leo. Natahimik na lamang kami matapos na sambitin yun ni Kaloy. Sa pagdaan at paglipas ng mga araw ay nagpatuloy ang kakaibang nangyayari sa dormitoryo namin. Hindi namin maipaliwanag pero hindi lamang kami ang nakaranas ng ganon. Ang ilan pa sa aming mga katabing kwarto ay nakakakita din ng katulad ng nakita ni Kaloy. Hanggang isang gabi, narinig na lamang namin ang sigaw ng katabing kwarto namin na si Alan. May nobya itong buntis at sumisigaw ito ng aswang. Kagad kaming nagtungo ni Kaloy sa silid nila Alan at nakita namin na pawis ang nobya nito. Anong nangyari, pre? Takang tanong ni Kaloy. Namumutlang tumingin sa amin si Alan. May aswang dito sa atin. Hindi ko siya namukaan pero muntik niya nang kainin yung ipinagbubuntis nitong nobya ko. Nanlaki naman ang mga mata namin ni Kaloy. Agad-agad na dinala namin sa ospital ang buntis na nobya ni Alan. At mabuti na lamang ayos ito. Kagad na nakarating sa may-ari ng dormitoryo na si Kuya Den ang mga naganap sa kanyang paupahan. Kung kaya't agad itong nagtungo sa pagamutan para alamin ang kalagayan ng nobya ni Alan. Ano ba talagang nangyari? Bungad na tanong nito. Bigla na lamang po kaming inatake. Hindi namin alam kung paano nakapasok. Pero sigurado ako, hindi po normal na tao yun. Aswang ba?
Sa Manila? Nagpapatawa ka naman ata, iho. Baka naman kasi namalikmata ka lang o kaya naman nag-away kayo nitong nobya mo at ayaw mo lang aminin sa sarili mo. Wika ni Kuya Den na halatang hindi naniniwala sa sinasabi ni Alan. Kung ayaw mong maniwala, huwag ka magtanong. Pabalang na sagot ni Alan at kita sa mga mata nito ang galit. Dahil nga sa sagot ng binata ay umalis na lamang si Kuya Den at kinausap kami. Matapos na makausap kami ng may-ari ng tinutuluyan ay agad na umuwi kaming magkaibigan at doon ay nagbulungan usap kami sa aming silid. Hindi ko pa nakikita si Leo Nasaan na kaya yun? Buhat kaninang umaga at kagabi hindi ko pa siya nakikita. Tanong ni Kaloy. O nga no. Simula kagabi hindi pa siya kumakatok dito sa silid natin Hindi rin siya lumalabas sa kwarto niya. Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Baka naman mamaya may sakit. Doon ay naisipan namin ni Kaloy na dalawin ang aming kaibigan. Leo, ayos ka lang ba? Ako to, si Kaloy. Kasama ko din pala si David. Kamusta? Hindi ka kasi lumalabas Buhat kagabi kaya nag-aalala kami sa iyo. Wika ni Kaloy mula sa labas ng pintuan ng silid ni Leo. Pero ilang minuto na ang lumipas. Wala kaming nakuhang sagot mula kay Leo. Kung kaya't nag-alala na kami ng gusto. At doon ay walang pag-aalinlangan na sinira ko ang lock ng pintuan ng silid ni Leo. Laking gulat namin nang makitang nakahandusay ang aming kaibigan sa lapag ng kama at sugatan. Hindi namin lubos maisip kung bakit nangyari yon sa aming kaibigan. Dali-dali namin itong dinala sa pagamutan at doon ay nagkaroon na ito ng malay. Anong nangyari sa'yo? Naabutan ka na lang namin na walang malay Palabas na ako ng kwarto ng gabing yon. Narinig ko yung sigaw ni Alan pero ilang sandali pa bigla na lang may kumlamot sa likuran ko. Napakaraming sugat ang natamo ko sa braso at katawan ko. Bigla na lang may humampas sa leeg ko. Nawalan ako ng malay. Wala na ako malala matapos nun. Wala na talaga. Wika at pagkikwento ni Leo sa amin. Bakas sa mga mata niya ang trauma dahil sa nangyari nun. Lubos na naawa kami sa sinapit ni Leo. Natulungan nga natin si Alan. Pero yung kaibigan natin hindi natin namalayan napahamak pala. Wika ni Kaloy. At doon ay niyakap namin itong si Leo. Napansin ko naman na tila ba napakalalim ng sugat sa braso ni Leo nun. Napakunot ang noo ko at muli kong naalala ang sinabi sa amin ni Alan. Napaisip kaagad ako nun. Pero hindi ko na lamang yun sinambit o ibinahagi pa kay Kaloy dahil nais ko na munang kumpirmahin ang aking hinala. Ganun pa man, kahit na may agam-agam sa puso't isipan ko ay hindi ko hinasgahan ang kaibigan namin na si Leo. Hindi ako nagsalita ng masasakit na kataga at inunawa ko na lamang ito. Paglipas ng ilang araw, binindisyonan na ang dormitoryo. Natigil naman ang kilabot doon. Inisip ko na maaaring nagkamali ako at hindi tama ang aking hinala pero makalipas lamang ang ilang buwan. Muling binalot ng kilabot ang dormitoryo namin na yon. Nag-umpisa na naman ang mga kakaibang pangyayari. At isa na doon, ang pag-ataking muli sa buntis na nobya ni Alan. At sa tuwing mangyayari yon, hindi namin namamataan ang kaibigan naming si Leo. Palagi lamang nitong dahilan ay umuwi siya sa kanilang tahanan, kung kaya't walang alam sa mga naganap. Dahil nga sa paulit-ulit na mga nangyari, ay unti-unting nagsialisan ang mga naninirahan sa dormitoryo. Maliban sa amin. Sa paglipas ng mga panahon ay napagpasya naming magkaibigan na lutasin ang kaganapan doon. Isang plano ang aming binuo. Pasado 2:00 na ng madaling araw ay nagpasya kami ni Kaloy kasama si Alan. At dahil nga naghihinala kami kay Leo, isang plano ang aming binuo.
Hindi namin ito sinambit sa kaibigan namin dahil nais naming patunayan na mali ang aming hinala. Pero ang nangyari, hindi namin inasahan. Sa halip na si Leo ang aming nakita, ibang tao ang aming nasaksihan. Isang albularyo ang nagbabala sa amin nun. Ganun pa man, sapat na ang mga sinabi ng albularyong yon para maniwala si Alan. At dahil nga nagkaroon na ng pangontra si Atalia, ay nagpasya silang magkasintahan na umalis na lamang sa dormitoryo. Gayunpaman, ayaw namin na maniwala sa sinambit ng albularyo pero tila ba tugma ang mga sinasabi nito noon. Nanatiling lihim ang aming mga nalaman at hindi namin yun sinambit kanino man. Dahil ayaw naming mapahamak si Leo nang hindi naman nila napapatunayan na totoo ang sinambit ng albularyong yon. Sa paglipas ng taon, unti-unting lumayo si Leo sa aming dalawa at doon ay napagtanto namin. Bakit namin pinoprotekta ng isang taong ayaw na sa amin nun? Hanggang isang gabi, habang sa kasarapan ng tulog ko ay narinig ko ang pagtangis ng kaibigan kong si Kaloy. Na tila ba nasasaktan ito kung kaya't kaagad akong bumangon. Kahit na tila ba binabalot ako ng takot. At doon ay nakita ko na ang aming itinuring na kaibigan na si Leo. Inaatake si Kaloy. "Leo! Prinotektahan ka namin laban sa mga kapitbahay natin. Hindi ka namin hinusgahan kahit na nagtataka na kami sa iyo. Hindi ka namin nilaglag. Hindi namin hinusgahan ang pagkatao mo dahil ayaw ka naming mapahamak nang wala kaming napapatunayan." Naluluha na ako sa puntong yon. Doon ay humagalpak ng napakalakas si Leo. Tila ba ibang-iba na ito at malayo ito sa Leo na aming nakilala. "Prinotektahan? Saan banda? Nilaglag niyo ako kay Alan. Iniisip niyo simula nung una pa lang na aswang ako. Hindi niyo lang masabi-sabi noon kasi nga nakikinabang kayo sa perang binibigay ko." Nanlaki ang mga mata naming magkaibigan. "Anong sinasabi mo? Itinuring ka namin na tunay na kaibigan. Lahat ng mga binigay mo sa amin na pera, hindi namin hinihingi sa iyo yon. Ikaw yung kusang nagbibigay. Tinatanggihan namin pero mapilit ka." "Hindi niyo ako tinuring na kaibigan. Dahil kung talagang tinuring niyo ako, hindi niyo hahayaang masaktan ako ni Alan." Wika ni Leo. Bakas sa mata nito ang galit. "Anong pinagsasabi mo, Leo? Hindi kami ganyan." Itinulak ko si Leo. Saka ko kinuha ang sugatang kaibigan. Palabas na sana kami ng silid na yon. Pero malakas na hinagis ako ni Leo sa pader. Dahilan para dumugo ang ulo ko pero sadyang malakas ang aking loob nun. Hindi ko hinayaan na mawalan ako ng malay dahil sa puntong yon ay iniisip ko ang kalagayan ni Kaloy na sobrang lubha. "Tama na, Leo. Pakiusap. Hindi kami naging masama sa'yo. Itinuring ka naming tunay na kaibigan. Parang kapatid na nga eh. Kung iniisip mo na pinabayaan ka naming masaktan ni Alan, kasalanan mo yun. May biniktima ka." Wika ni Kaloy. Sumagot naman ako kahit na nanlalabo ang aking paningin. "Isa pa, Leo. Tinulungan ka namin nung makita ka namin sa silid mo na duguan. Hindi ka namin hinayaan. Dinala ka namin sa pagamutan at tinanong ka pa nga namin kung ano ang nangyari pero nagsinungaling ka sa amin. Pero kahit ganun pa man, kahit na nagtataka na ako sa iyo at nakita ko ang sugat sa braso mo, hindi ako nagsalita. Hindi kita sinumbong kay Alan. Nanatili akong tahimik dahil iniisip kong kaibigan kita. Hindi ko dapat husgahan ang pagkatao mo. Tinanggap namin kung ano ka pero ano tong ginagawa mo sa amin? Kaibigan ka namin pero ikaw yung papatay sa amin." Sa puntong yon,
na nalabo na ang paningin ko. Ganun pa man, kahit hinang-hina na ay pinilit naming magkaibigan na lumaban sa malakas na si Leo. At ilang sandali pa ay bigla na lamang humangin ng napakalakas. Kasabay nun ay ang pagdating ng albularyong si Canuel. Sinabihan ko na kayo, binalaan na hindi kayo nakinig sa akin. Mas pinaniniwalaan ninyo ang kaibigan niyong yan. Ngayon nakita niyo na ang tunay niyang ugali at kulay. Maniniwala pa rin ba kayo sa kanya? Hindi namin sukat akalain na magiging ganon ang kahihinatnan ng pagkakaibigan namin nila Leo. Hindi ko lubos maisip na kaya kaming saktan ng kaibigan namin na yon. Ikaw ang may pakana ng lahat ng to. Galit na tanong ni Leo at handa na itong sumugod kay Canuel. Pero mabilis na nakaiwas ang albularyo at nahampas ng baging ang likuran ng kaibigan namin. Dahilan para masugat ito. Napahilata naman sa sahig ang binata at doon ay napatingin ito sa amin. Kung hindi ko sana kayo nakilala, hindi hahantong sa ganito ang aking sitwasyon. Paninising wika ni Leo sa amin nun. Halata sa mga mata nito na hindi niya matanggap na nabuking ang kanyang pagkatao. Naluluhang sumagot naman si Kaloy sa kanya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka humantong sa ganito. Pinakita namin ang kabutihan sa iyo. Hindi ka namin nilaglag. Wala kaming pruweba. At kahit may problema man kami o ebidensya laban sa iyo, kakausapin ka namin at hindi ka namin huhusgahan. Pero ngayon nakita na namin yung tunay mong ugali. Sana noon pa lang Leo, nilaglag ka na namin kay Canuel. Hindi na sana namin pinaabot pa sa ganito. Hindi na sana namin pinatagal pa yung sitwasyon mo. Di sana wala ka nang nabiktima na iba pang tao pero anong isinukli mo? Maging ang katabing bahay natin biniktima mo. Tama ba? Hindi mo ba naisip na isang sanggol ang biniktima mo? Hindi ka man lang naawa. Tapos ngayon sisisihin mo kami? Pinagtakpan ka namin at hindi kami umimik sa lahat ng mga ginagawa mo. Kahit na naghihinala na kami sa'yo. Bilang kaibigan mo. Hindi nito sukat akalain na matagal ng panahon na nakakahalata kaming mga kaibigan niya pero pinagtakpan namin siya. Sa huli ay nagpasya si Leo na umalis na lamang pero hinarangan ito ng albularyo. At saan ka pupunta? Hayaan mo na lamang akong aalis na ako dito sa lugar niyo. Sa tingin mo, ganun na lamang yun pagkatapos mong mangbiktima at pumatay ng mga walang kamuwang-muwang na sanggol sa sinapupunan ng kanilang ina? Hahayaan ko na lamang na umalis ka. Hindi mangyayari yon. Magkamatayan na muna tayo. Wika ni Canuel. Hindi lubos maisip ni Leo kung bakit tila ba galit na galit sa kanyang albularyo. Bakit ba parang init na init ka sa akin? Bakit ba gustong-gusto mo akong patayin? Hindi mo ba alam na ang huli mong biktima, anak ko, magiging apo ko sana pero nang dahil sa'yo, hindi na niya nasilayan pa ang mundo. Galit na sigaw ni Canuel. At doon ay nanumbalik kay Leo ang lahat ng kanyang ginawang kasamaan. Napaluha na lamang ito at napaluhod. Hindi ko naman gusto ang sumpang ito, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili na kumain ng mga buhay na sanggol. Hindi ko mapigilan ang sarili. Hindi ko ginusto to. Sumpa, hindi mo gusto. Doon na napahagulgol ng iyak si Leo. Ganyan naman kayo mga tao, di ba? Wala kasi kayong alam kaya ganun na lamang kung husgahan niyo ang tulad ko. Hindi niyo ba alam na katulad niyo? Gusto din namin ang simpleng pamumuhay. Pero nang dahil sa sumpang to, hindi namin matupad-tupad ang pangarap na yon.
May iilan sa amin na nagbabagong buhay pero anong ginawa nyo? Hinuhusgan nyo. Pinagkakaitan ng kasiyahan. Katulad na lamang ng pamilya ko. Oo, mayaman kami. Halos lahat ng kapitbahay namin, binigyan namin ng pera at tinulungan. Naging mabait kami sa kanila. Pero sa huli, hinusgahan pa rin nila kami. Hindi man lang sila naawa maging sa kapatid ko na 1 taon pa lamang. Pinatay nila ang pamilya ko. Ang kapatid ko na walang kamuwang-muwang sa mundo. Pangarap lang namin noon ng pamilya ko ng simpleng pamumuhay, gaya niyong mga normal na tao. Pinagkait niyo yun sa amin. Hindi pa rin yun rason, Leo, para kumitil ka ng buhay ng mga walang kamuwang-muwang na sanggol. Hahampasin na sana ni Canuel si Leo pero pinigilan namin magkaibigan yon. Tama na, nanghihina na po siya. Kinakampihan niyo pa din niyang salot na yan. Hindi namin siya kinakampihan, Canuel. Ang amin lang, nanghihina na si Leo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagpapahirap mo na ginawa mo sa kanya? O galit kami sa kanya dahil sinaktan niya kami pero nauunawaan namin kung saan nanggagaling yung galit niyang yon. Biktima lamang din siya ng pagkakataon. Wika ko. Doon ay nilapitan namin ang kaibigan namin. Ganun pa man, huli na ang lahat dahil naghihingalo na ang binata. Nakinig naman sa amin si Canuel. Sa huli, namatay si Leo sa kamay naming magkaibigan pero nagkapatawaran naman kami bago bawian ang buhay. Matapos ang pangyayaring yon ay mas pinili na lamang namin na manahimik. Inimbistagahan ng mga pulisya ang pangyayari at pansamantalang kinausap kami pero para sa aming kaibigan na namayapa ay nanatili kaming walang kibo. Matapos nun, hindi na inusisa pa ng mga pulis kaming magkaibigan dahil wala naman silang mapapala sa amin. Sa paglipas ng panahon, nakagraduate din sa kolehiyo kaming 2 magkaibigan at sabay naming tinupad ang aming pangarap na maging isang guro. Nanghihinayang man kami na hindi namin nakasama sa pagtupad ang kaibigan namin na si Leo, kahit na ginawa kami ng masama nito. Sa aming puso ay tinuturing pa rin namin itong kaibigan. Sa ngayon ay ganap na akong guro sa aming probinsya at patuloy kong daladala ang karanasan ng kahapon. Samantalang si Cleo naman, nagtungo sa kanilang lugar at doon nagturo. Si Kaloy, na natili sa Tondo, ipinagpatuloy ang pagtuturo niya bilang professor sa isang kolehiyo. Naghiwa-hiwalay na kaming magkakaibigan pero ang ugnayan namin sa isa't isa ay hindi pa rin nahinto. Sa tuwing sasapit ang kaarawan ni Leo, dumadalaw pa din kami sa tahanan nito, kahit na palim lang. At palagi kaming nagbabalik tanaw sa aming mga naging karanasan. Ang buhay ay napakaikli lamang kung kaya't habang nabubuhay tayo dito sa mundo, gawin natin ang dapat gawin. Mabuhay tayo ng may kabutihan at pagtulong sa kapwa. Nang sa ganon, kapag tayo'y nawala na dito sa mundong ibabaw, ay maaalala tayong sino mang tao dahil sa kabutihang ipinakita natin sa kanila.